Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. CCTV footage ayaw umanong ibigay kay Boying. Mas lalo pang umiinit ang kontrobersya sa Senado matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na umano'y tumanggi ang Senado na tumanggap ng subpoena para sa hinihinging CCTV footage at iba pang records kaugnay ng tensyon at insidente ng warning shot noong Mayo 13. Sa ulat na inilabas, sinabi umano ni Remulla na nais ng ombudsman na makuha ang security camera footage mula sa Senate Complex bilang bahagi ng investigasyon sa naging standoff sa pagitan ng Senate Security at mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ngunit tumanggi umano ang mga kinauukulan sa Senado. Iginit din ni Remulla na considered served na kahit hindi natanggap ang kanilang subpoena. Matatandaan ang umani ng atensyon online ang social media post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato de la Rosa, matapos niyang questionin ang kapangyarihan umano ng ombudsman laban sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Sa kanyang post, diretsahan niyang tinanong, "Can the ombudsman preventively suspend the chief of OSA? With utmost due respect, no." Nagbahagi rin si Torion ng legal analysis na nagsasabing ang Senate Sergeant at Arms ay hindi lamang ordinaryong executive official, kundi isang opisyal na direktang nilikha at pinananatili umano ng Senado alinsunod sa constitutional authority nito upang pangasiwaan ang internal affairs at seguridad ng kapulungan. Matatandaan ang naging sentro ng usapin si Acting Senate Sergeant at Arms, retired Major General Mau Aplasca, matapos siyang magpaputok ng warning shot habang may mga armadong individual umano sa GSS compound na konektado sa Senate offices. Nauna nang ipinaliwanag ni Aplasca na bahagi lamang umano ito ng kanilang standard security protocol matapos nilang makakita ng mga armadong tao na wala na umanang coordination sa Senate security. Normal naman sa procedure namin ito challenge dahil hindi pa namin kilala yung mga armado dahil wala silang koordinasyon. Yan ang paliwanag ni Aplasca. Samantala, iginit naman noon ng NBI na legal at lehitimo umano ang kanilang presensya sa lugar dahil may kahilingan mula sa GSA's management upang isecure ang compound. Sa ngayon, wala pang opisyal na paliwanag ang Senado kaugnay sa napaulat na pagtanggi umano nitong tumanggap ng subpoena para sa nasabing CCTV footage. Ayan. So, talaga, umiinit ang labanan o bangayan. Sana totoo o yung opinion ni Attorney Torion na walang kapangyarihan ang ombudsman sa pagsuspende sa Sergeant at Arms ng Senado. Sana totoo. Baka hahantong ito ng hindi naman kaya constitutional crisis. Wala na, nakakaya na po ang nangyari sa Pilipinas. Kasi yung putukan sa Senado noong March 13 ng gabi, laman ng international news. Nasundan ng pagtakas ni Bato. So it's a developing story. Gawin mo, isang sitting senator, inisyuhan ng warrant of arrest. Hindi na aresto dahil abtik, mahina ang mga NBI agents. Mamaya, nagtangkang lusubin, mga puwersa ng gobyerno, nagtangkang lusubin ang Senado, kaya lang, nagkaputukan. So, naging war zone ang Philippine Senate. Na bagay na pati yung kaibigan ko sa US, nagtatanong ano nang nangyari sa Senado. Hindi ko alam, nagkaputukan na pala. Kasi gabi yung nangyari, nakatulog ako.
Nauna pa siyang nakaalam na nagkakaputukan na sa Senado. After that, tumakas na o nakatakas na si Bato. So ito, continuing story na sinuspende ang Sergeant at Arms ng Senado, tapos ngayon ayaw namang ibigay ang CCTV footage. So anong kalalabasan nito? Constitutional crisis? I don't know. So those are, ito ngayon, sa analysis ni Attorney Guanzon, sa lahat ng pangyayari sa Senado for this week from Monday up to now, ang kinatatakutan ng mga ibang senador dyan ay yung pagbabalik ni Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman dahil ipapatawag niya na ang mga Brave 18 Marines at iba pang mga testigo na dapat tawagin na hindi naman tinatawag ng dating chairman at ito mabubulgar na ang mga pangalan. Yan ang pilit na pinagtatakpan o itinatago. Kaya hindi tinawag yung mga testigo na yan. Kaya dito ngayon ang sentro. Yan ang gusto nilang pigilan. Yung pag-resume ng Blue Ribbon Committee hearings. So, sana, ako darasal ako na sana mapanatili yung majority ng Senado, yung Brave 13, sana they will remain solid, walang aalis sa kanila, walang mangigibang kampo, at I'm sure kung solid yung Brave 13, si Marcoleta na ang magiging chairman ng Blue Ribbon. Yan na, exciting na naman ang Senado. Yung impeachment trial ni BP Sara, secondary na lang yun. Kasi given na yun, mananalo na si BP Sara. Ang kinaabangan ngayon ng taong bayan, yung mabubulgar na ang mga nasangkot, mga mas matataas na utak sa flood control scandal na nangyari sa ating bansa. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Good news po ito. Sana magdilang anghel si Manong J. Sonsa. Sabi niya, may lilipat na 2. Tatlo pala. Papunta sa kampo ng Brave 13 sa susunod na linggo. Tagumpay ang bayan. Kasi gapangan yung kampo ni Soto, napapabalita na gumagapang sila para maagaw yung liderato. Si Subiri daw ang kandidato na maging Senate President. So ito, hindi nagpapatalo, gumagalaw din ang Brave 13. Gumagapang din. Ito na nga, 2 hanggang 3 ang posibleng sasama sa Brave 13 next week. So, it's either way around, let's pray for this Brave 13 na walang bibitiw. Kasi kung may bibitiw na 2 sa kanila, wala. Yung siyam na minority ni Soto ngayon, sa tingin ko, madali nilang makuha yung 2 independent. Subiri and JBR Sito. Kaya kailangan pa nila ng 2 makuha sa Brave 13. But on the other way around, depende na sa gapangan, yung 2 independent, pwede ring makuha ng Brave 13. Kasi si JBR Sito, palagay ko, siya yung pang 14 Nung nagsalita sa press con si Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya, original daw na senador na susuporta sa bagong Senate majority, 14. At sabi niya, hindi ako ang Senate President. Iba ang iuupo nila na Senate President sa original plan. Kaya lang, I don't know what happened.
naging 13 na lang at bigla nilang inupo si Senator Cayetano as Senate President. Noong September of 2025, nung nagkaroon ng kudita, tinanggal nila si Senator Escudero. Sabi ni Senator Cayetano, siya daw ang inoferan na basta bumaliktad lang siya, aalis siya sa kampo ni Escudero, siya ang inoferan na maging Senate President. That was September of 2025. Kaya lang, sabi ni Senator Cayetano, hindi niya kayang traidorin si Senator Escudero. Kaya, he remained with Escudero. Yan, ang tunay na loyalty. So, 14 ang original senators na magkudita. So, sino yung pang 14 na biglang umalis? Ang tingin ko dyan, ang pang 14 ay si Senator J.B. Ejercito. Kasi nandun sa grade 13 ang kapatid niya. Blood is thicker than water pa rin. Iniipit ang kapatid niya. Gustong kasuhan. Eh di siyempre, tulungan ko yung kapatid ko. Ganun lang yun. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Manong Jason sa, ang isa sa lilipat ay si J.B. Ejercito. Okay. So, sino pa yung pangalawa o pangatlo? Pwedeng si Subiri. Kaya lang, hindi masyadong sigurado. Pwede si Gatchalian. Kasi si Gatchalian, dating kasama sa majority noong si Senator Escudero pa ang presidente. And then, ang isang sigurado ko, si Lito Lapid. So, J.B. Ejercito, and then Lito Lapid. Madaling kumbinsihin si Lito Lapid. Kung nasaan yung Agos, doon lang. Playing safe palagi. So, kung matuloy ito, magiging 15 na ang Brave 13. Brave 15 na. Di, ano ngayon ang mangyayari? Wala na. Kasi, ang nakita kong attraction ng Brave 13, yung gusto nilang matuloy ang investigasyon ng flood control scam. At dyan sa mga senador na yan, mayroong gusto talagang ma-uncover. At yan, gustong-gusto yan ni J.B. Ejercito. Pwede rin si Gatchalian. Gusto niyang ma-uncover ang katotohanan. Walang pinagtatakpan ng mga yan. Ejercito, Subiri, tingnan nyo. Yung nag-withdraw sa partial report, di ba, nakaperma na sila sa partial report. Mamaya, winidraw nila. Sino yung nag-withdraw? Subiri, Gatchalian, and Ejercito. Di ba sila yung nag-withdraw? Kaya posible din na itong tatlo ang lilipat. Kasi ayaw nila yung nangyayari sa flood control investigation under ni Lacson. Itong Brave 13 ngayon, gusto na nilang ituloy-tuloy para sa kapakanan ng taong bayan, para malaman na yung katotohanan. Kaya yun ang attraction nila. Maraming susuporta dyan. Yung mga senador na walang pinagtatakpan. Kaya interesting ito. Ako naniniwala ako niyan. At saka answered prayers na rin natin. Kasi I believe marami sa atin nagdarasal. Ang Diyos will protect, will bless yung Brave 13 at ngayon dadagdagan pa niya ng 2 o 3. Wow! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang official Facebook page. Ito ang sabi niya. President BBM has made a categorical statement that he did not issue
any order to effect the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa. If that is truly the case, then the public deserves to know under whose authority were agents of the National Bureau of Investigation, excuse me, operating within the Senate premises, who gave the directive and who must ultimately be held accountable, sabi niya. Kasi di ba sa video message ng Pangulo, klaro yung sabi niya, wala akong utos sa NBI na arestuhin si Bato. Ano ba yun? Ito, kung walang malinaw, Tagalog ko lang ha, kung walang malinaw na direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamahalaan, saan kumukuha ng lakas ng loob ang ilang operatiba ng NBI upang paulit-ulit na lapastanganin ang Senado, isang co-equal branch of government, at baliwalain ang umiiral na mga proseso. Nakakabahala at lubhang nakakadismaya na ang mismong mga inaasahang tagapagtanggol ng batas ay hayagang lumalabag dito. Kung ano-anong haka-haka, malisyosong motibo at walang basihang paratang ang ibinabato laban sa Senado. Naiwasan sana ang lahat ng ito kung nanaig ang paggalang sa due process at tamang proseso. Law enforcement agencies are never above the law and certainly not above the Constitution or the institutions they are duty-bound to respect. The Senate must never be treated as a mere extension of any enforcement agency's authority. It is a co-equal, independent constitutional body that deserves respect, restraint, and adherence to due process at all times. Yan ang payag ni Senator Jinggoy. Salamat po, Senator Jinggoy, at nagsalita kayo tungkol nito. Nung mapakinggan ko yung pahayag ng Pangulo, parang, is this really him speaking? Kasi wala akong utos sa NBI na arestuhin. Kaya nag-utos na ako na umatras ang NBI. So sino kaya ang Sino kaya ang nag-utos sa NBI? Kasi ang DILG, ang PNP, klaro din yung kanilang pahayag na hindi nila i-enforce, hindi nila aarestuhin si Bato kahit mayroong ICC warrant of arrest dahil hindi dumaan sa proseso. Kailangan ng PNP na mayroong local, mayroong warrant of arrest galing sa local na korte ng Pilipinas bago nila arestuhin si Bato. So yung sinasabi ng Pangulo, kung i-connect nyo, tama yung, kasi wala siyang order na arestuhin si Bato. So yun din ang ginagawa ng DILG PNP. So, magkadugtong ang pahayag ng Pangulo at ang pahayag ng DILG at So ang gumagalaw lang ang NBI. Sino ngayon ang nag-uutos sa NBI? May mas mataas pa ba sa presidente? Yan ang problema natin yun. Maalala ko tuloy, nung last year na sumabog na yung flood control scandal, biglang nag-announce ang palasyo na voluntary nag-resign si dating ES Lucas Bersamin. I think that was a Friday. So, yan. Halos nagkasunod sila na voluntary nag-resign
ni Secretary Amina Pangandaman ng DBM. So, kala natin nag-resign. Pagka Monday, nagsalita o nag-post ba, nagpahayag si E.S. Bersamin na, I did not resign. Tinawagan ako ng isang tao na hindi taga Malacanang. Hindi siya official sa gobyerno. Wala siyang authority. Kaya hindi taga Malacanang. Tinawagan ako na aalis na ako sa aking pwesto. Kaya umalis ako. Dahil tinawagan ako, pinaalis ako. So, yun na yun. Pilit na inaalam ng mga media, sino yung tumawag? Sino yung tumawag kay dating is Bersamin na, pack your things. You're not needed in Malacanang anymore. Umalis ka. Oh, grabing kapangyarihan yun. Na kaya niyang paalisin ang isang executive secretary na tinatawag na Little President. Oh, sino yun? Bahala na kayo. Ako, mayroon akong idea kung sino yun. Kaya lang, hindi ko hindi ko na lang sabihin. So, may ibang taga-utos. Kaya ito, nagkakagulo tayo. Napakagulo na ang ating bansa. Yung putukan na lang na nangyari sa Senado na naging sentro ng balita sa buong mundo. So anong epekto nun? Lalong walang magne-negosyong negosyante o foreign investor sa Pilipinas. Kanina may napanood akong balita ng GMA7, ang peso lalong sumadsad. Ang exchange rate na ata kahapon 61 peso 61.7 ng exchange rate. Pinakamababa sa lahat. Tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng peso. Tuloy-tuloy din pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index. So, anong nangyayari? Ito na, God save the Philippines. Tama si BP Sara.